Sound check. Low, 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 low. Ciao. Kamusta na ho? Wireless daw. Low. Sound check. Low, low. Okay. Mm. Ito, pag napakilala kayo isa-isa mamaya. Napakilala ko kayo pala. Next Friday. Wala na yan ha, sa Manila na yan. Ganun ba? Magtutugas naman. Pagkakataon ng pagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon. Humayat Hinayang, a benefit concert for Radio Maria on November 30, 2013 at Don Bosco, Tarlac with Bukas Palad Music Ministry. Isang konsertong pasasalamat ng Shepherd's Plant Charismatic Community. Humayat Hinayang. For more details, please contact Radio Maria Flores at 045-982-1797. 982-1514 or 982-1792. Alam ko baka walang... Inihahandog ng Radio Maria at ng Commission on Youth ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang UCAT on Air. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po ang programang UCAT on Air na sumasahing papawid mula dito sa Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija at inyo pong napakikinggan live sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjosene.com at sa Facebook account ng ating programa, UCAT Study Group at groups@facebook.com. Ito po si Kuya Jomar, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. At kasama po ni Kuya Jomar si Kuya Richard na kasamang sa isang oras na pag-uusap sa pagkukwentuhan tungkol sa katesismo ng mga kabataan. Siguro Kuya Jomar, ikaw na yung magpakilala sa ating mga... Pero bago ko sila ipakilala, gusto ko bumati ng Happy All Saints Day sa lahat. Sa lahat, Ngayon no? po ay All Saints Day. Mamaya, All Saints ha, hindi All horror ha. oo. Mamaya, gusto ko i-discuss natin yan mamaya. Pag-usapan natin mabuti yung tukol dyan. Mamaya, Very Kuya exciting Richard. ang topic natin ngayon. Ano? Yes, at syempre kasi sabi ni Kuya Richard kayo na ako magkapakaya. Marami tayo ngayon. Oo, na-overwhelm ako. First time yata madami tayong guest ngayon. Oo. Parang tigi isang paragraph lang ang sasabihin natin ngayon. Tama, kasi bakasyon. Oo. Sinasamantala natin ng bakasyon. Dito yung mga kabataan. At actually, Kaya- nakakatuwa yan. Ano? Kasi talaga ito makabatang ito, talagang very willing and eager na makabahagi sa ating Oo, programa. alam mo ba na nagpunta pa ng sementeryo ang mga yan kaya at hinugot pa natin. Talagang Ay, pumunta grabe. sila dito para Oo. lang
makapag-guest sa ating programa. At papakilala ko sila. Itong tatlong to ay mga Knights of the Altar ng ating katedral. Actually, mga pontifical servers tong mga to. Mga big time tong mga to. Talaga. Ay, papakilala ko muna ang una, si Christian John Manalo, si Kuya CJ. Babati ka, Kuya CJ. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. At si... Pakilala ka, ikaw na. Lawrence Bayaran po. Musta po kayo dyan? Ayun. At ang panghuli nating guest, Okay? Isang napakagandang gabi sa ating lahat. Ako po si Kuya Don Ernesto Jimenez na makikibahagi sa Youth Catechism ngayong gabing ito. Wow, talaga. Mukhang pinaghandaan yata ni kapatid itong ating... alam mo si Don, excited talagang maka-guest. Actually, ang tagal niya lang sinasabi Oo sa akin nga. na gusto niya mag-guest. At sabi nga sa akin, pagkita kanina, sa wakas. Yun, tamang-tama mga maligno pag-uusapan natin ngayon. Hindi, joke lang yun. Sige po, bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay mananalangin na pangungunahan po tayo ni Kuya Richard. Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, salamat sa pagkakataong kami ay tinipon mo para muling pag-usapan ang katisismo ng simbahan. Salamat po sa mga kabataan na ipinadala mo sa amin sa oras na ito para makabahagi sa isang oras na talakayang ito at salamat sa kanilang kagustuhan na makibahagi sa ebanghelisasyon sa pamamagitan ng katisismo. Panginoon, ipinagdarasal po namin sa iyo ang lahat ng mga kabataan sa oras na ito na nawa ay patuloy po silang ingatan, gabayan, pagpalain. Huwag mo po silang pababayaan, lalong-lalo na yung mga kabataan na mga naliligaw ng landas, ang mga naghahanap ng kasiyahan sa buhay, subalit sa halip na totoong kasiyahan ay sila ay napapahamak at napapariwara ang buhay. Panginoon, sana po ay hanapin mo po sila. Gumamit po kayo ng mga instrumento upang sila ay magbalik sa tamang landas, upang sila ay magbalik sa iyo. Panginoon, salamat din sa biyaya ng mga banal na ipinagdiriwang namin ngayon, sa mga santo at santa na nagsisilbing ehemplo, modelo namin, upang kami ay makapamuhay ng naaayon at nararapat sa iyong kalooban. Sana po, tulungan mo rin kami na maging banal sa pang-araw-araw naming buhay, sa pamamagitan ng pagtupad namin sa iyong kalooban para sa amin. Lahat ng ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat, Kuya Richard, sa pangunguna sa ating dasal. Muli po, mapagpalang pakikinig sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang UCAT on Air. At syempre, bago po tayo dumako sa ating UCAT question ngayong araw na ito, ay magkakaroon po muna tayo ng maikling pagbalik tanaw sa ating nakaraang programa tungkol sa UCAT question number 15. Ako, wala ako nung wala ka nun linggo. talaga. Oo, na-miss Kasi ka youth namin camp nun. namin. At actually, binati namin kayo during the youth camp dahil halos lahat ng kabataan sa katedral nandoon. At talagang buti na lang at meron kaming nakitang pakalat-kalat ng mga kabataan dyan. At sila yung inaya namin. Pero naging masaya rin yung aming talakayan noon. Kasi maganda yung ating question nung nakaraang linggo. At nga, yung pagiging totoo daw ng sacred scripture, no? Sabi rito sa UCAT question number 15, how can sacred scripture be truth if not everything in it is right, no? Dahil sabi nga last discussion namin sa UCAT, kasi ang Bible ay hindi na dapat natin tinitingnan as a source, parang textbook, no? Kung gusto nating mag-research on history or scientific findings basis, no? Hindi ang Biblia ang tamang source nito, no? Sapagkat ang Biblia ay hindi historical book at hindi rin scientific book. Kung nagtatanong tayo kung yung scientific explanation ng kung paano nag-umpisa ang lahat ng bagay, no? Hindi Biblia ang makasasagot niyan, no? Dahil at kung ang gusto natin ay scientific answer, ay hindi ang Biblia 'yan, no? At kung naghahanap din tayo ng mga historical facts, no?
kasaysayan tungkol sa kasaysayan ng Ehipto o kasaysayan ng Israel, hindi rin ang Biblia ang tamang libro na kailangan nating buklatin sapagkat ang Biblia ay isa ng pagninilay, isang theological reflection doon sa mga karanasan. Pero hindi ibig sabihin hindi totoo. Hindi ibig sabihin na hindi totoo lahat ng nangyari sa Bible. Ito ay totoo sapagkat ito tulad nga nung napag-usapan pa natin ng mga una pa kung sino sumulat nito, sapagkat ang mga taong sumulat nito ay bahagi ng kasaysayan na pinagnilayan yung kasaysayan, yung karanasan na yon. So it's already a theological reflection ang Biblia, no? Kaya halimbawa yung Genesis, no, yung creation. Actually hindi yan explanation kung paano nag-umpisa ang mundo, ang daigdig, ang lahat ng bagay, kundi ito'y pagninilay sa katotohanan, no, sa pananampalataya na ang lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos. No? Ito yung sinasabi ng creation story. Hindi yan history o yung iba kukumpara yung tinatawag na creationism, yung sa Genesis nga, at saka yung evolutionism. Actually, maling pagkumparahin itong dalawa sapagkat magkaibang vantage point, magkaibang salamin ang ginamit sa kanila. Isa is in the eyes of faith, sa mata ng pananampalataya, yung creationism, at yung isa ay sa mata ng siyensya, no? Kaya hindi dapat pagkumparahin itong dalawang ito at hindi dapat pagkontrahin, no, kung alin ang paniniwalaan at hindi, sapagkat magkaiba ng vantage point, no? Ang ganda pala. So ito yung pinag-usapan namin nung nakaraan na ang scripture ay totoo. Bagamat yung facts o yung detalye ay maaring hindi angkop o hindi kaugnay doon sa talagang historical basis. Sapagkat hindi naman siya talaga dapat pagbasihan at ng mga totoong nangyari sa kasaysayan. Kung gusto mo maging precise talaga, maghanap ka ng history book. Totoo. Yun ang hanapin mo. O kaya science book. Science book, yun. Pero kung reflection at pagninilay, ang banal na kasulatan ng source natin yan. Opo. Napakaganda po. Sayang na-miss ko yung topic natin last week. Pero alam mo na, kaugnay yan ng ating magiging question ngayon sa gabing ito. Pero syempre, bago po natin basahin yung ating UCAT question, nais po namin kayo ulit anyayahan na makiisa po sa ating pag-aaral talakayan. Pwede po kayong lumahok sa amin, pwede po kayong sumali at magbigay ng inyong mga opinion at katanungan, pati po yung kasagutan ninyo. Ito sa mga tanong. Yes, kaya sana po ay makijoin po kayo ngayong gabi sa amin. At ito po ang number, ang cellphone number na inyo pong ite-text, pakikuha na po, 0949-159-2309. Ulitin ko po, 0949-159-2309. Sana makibahagi yung ating mga tagapakinig na dito sa discussion natin kasi napakaganda po ng ating topic ngayong gabing ito. Sa mga nasa sementeryo ngayon, suot nyo na yung headset ninyo para mapakinggan ninyo kami at mag-text po kayo. At mamaya, babasahin natin yung mga text nila. Sana marami po mag-text ngayon. At ngayon po, ay babasahin na po natin ang UCAT question number 16. Sino ba sa kanila ang babasa? Siguro si Kuya CJ ang babasa. Kuya CJ daw. Dahil malinaw ang mata niya Sige. So ano ba yung question number 16? Question number 16. What is the right way to read the Bible? Wow. Sabi ko sa'yo, karugtong ito. Karugtong talaga. Nung sinabi mo kayo na, hindi naman ito historical book, hindi ito scientific book. Paano natin ngayon babasahin ng Biblia? Yun ang medyo maganda doon. Dahil nga, paano pala talaga, di ba? Kung hindi ito historical, hindi rin scientific. Ayun. Sige nga, gusto kong marinig si Lawrence na basahin yung sagot ng ating katisismo. Siyempre, gusto rin marinig ng tagapakinig natin ng boses ni Kuya Lawrence. Alam nyo, si Lawrence, napakabait niyan. Mukha nga. Sige. Basahin mo, kapatid. The right way to read the sacred scripture is to read it prayerfully. In other words, with the help of the Holy Spirit, under whose influence to came into being. It is God's word and contains God's essential communication to us. Wow. Tagalog. Sa Tagalog, Kuya Jomar. Napakahusay mong managalog Ano ang sabi? Sabi, ang tamang paraan daw ng pagdarasal ng banal na kasulatan ay sa pamamagitan ng pagdarasal nito sa isang mapanalangin na paraan. Sa ibang salita, sa tulong po ng banal na espiritu. So, binabasa natin ito ng mapanalangin sa tulong ng banal na espiritu. At itong espiritu lang na ito naging impluwensya upang ito ay upang magkaroon tayo ng banal na kasulatan. Sa makatwid, ito po ay banal na salita ng Diyos at ito po ay naglalaman ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa atin. Maganda. Kasi sabi nga natin,
Hindi ito historical, hindi yan rin scientific book, no? Ito'y pagninilay tungkol sa karanasan ng Diyos at ng tao. So, marapat lamang na kung paano natin babasahin ang Biblia, it is in a prayerful way, prayerful mood, no? Na maganda nga yung before and after, nagdarasal tayo, no? Na gabayan tayo kasi pagninilay ito eh. Yung bang sana yung isip nung yung pagninilay, mapasok din natin yung isipan nung sumulat nito. Totoo. Yung parang ilalagay din natin yung sarili natin doon sa taong sumulat nung particular na aklat ng mabutang ng totoo. banal na kasulatan para maintindihan natin higit kung ano yung tumatakbo sa isip niya habang isinusulat niya, inspired by the Holy Spirit. At kasi nga, ang Biblia ay inspired by God, no? Yes. Di ba, pinag-usapan natin last time yung hindi ito idinikta, kundi ito'y nandoon yung paggabay ng Espiritu Santo, no? Inspired by the Holy Spirit, kung paano nailimbag o nagkaroon tayo, paano tayo nagkaroon ng Biblia. No? Kaya marapat na hilingin din natin ang gabay ng Espiritu para maunawaan natin ito at para maisabuhay natin ito. Kasi Kuya Jomar, yung Bible ay salita ng Diyos. At minsan hindi ganun kadaling intindihin, no? Kaya kailangan natin ng parang ang Holy Spirit parang liwanag yan eh. Tama. Tatanglawan niya, God gagabayan is niya mysterious. tayo. Yes. God is mysterious. His words are mysterious. Kaya kailangan natin ng paggabay ng Espiritu. Alam mo, tanong natin ang mga guests natin ngayon, no? Nagbabasa ba kayo ng banal na kasulatan? Yun muna ang tanong ko, ha? Sige, si Don. Ako po, bago matulog at pagising sa umaga, nagbabasa ako. Ng? Bible. Ayun. Nagbabasa ako ng Bible. Bible. Yan. Bago ako magbasa ng Bible, syempre, ako'y unang-una nananalangin ako na nawa ay gabayan ako ng Diyos, gabayan ako ng banal na Espiritu sa pagbabasa ng Biblia upang siyang tumanglaw o magliwanag sa akin sa pagbabasa para sa ikauunlad ng aking pananampalataya. Kasi pag nag-pray ka, para sa akin, pag nag-pray ka muna bago magbasa ng Bible, kumbaga, nandun na yung paggabay ng banal na Espiritu sa iyo eh. So, lahat ng mga, yung buong pagninilay mo habang binabasa mo yung Biblia, habang binabasa mo yung bawat konteksto, ipinapaliwanag sa'yo ng banal na Espiritu kung ano ba talaga yung nilalaman, kung ano ba talaga yung moral lesson nung kontekstong binabasa. Ganda talaga. Galing, ano? Talagang pinaghandaan, ano? May palakpak pa Ay, talaga. gusto kong siguro basahin din ni Kuya CJ, yung paliwanag pa ng Meron, sa yukat. mas pinalalim ng yukat sa paraan na maintindihan natin mga kabataan. Oo, Diba? May totoo, explanation totoo. ito. Sige nga, Kuya CJ, pakibasa mo yung first sentence. First two sentence, sige. The Bible is like a long letter written by God to each one of us. For this reason, I should accept the sacred scriptures with great love and reverence. Ayun, napakalinaw. Written by God to each one of us. Parang isang mahabang liham, no? Sulat ito ng Diyos sa love atin. letter. Love no? letter Love ito ng letter. Diyos. Oo. Kaya dapat Uso pa ba yung mga love letter ngayon? text? Ayun ko lang dito sa mga bata. Uso pa ba sa inyo yung mga love letter Gumagawa ka ngayon? ba ng love letter? Naku, text na lang. Kasi ako, nakakatamad mo nung magsulat. nanliligaw ako, nung unang panahon pa, hindi pa uso yung text. Love letter. Alam mo, magaling ako gumawa ng love letter. Uy, Kuya Jomar, nakaka-relate din ako dyan. Huwag mo naman masyadong kabataan tayo. Mga Kabataan pa natin. tayo. Di pa uso yung text na masyado. Nung mas bata pa tayo. Oo, mas bata pa. Ngayon siguro long text messages na. O yung sunod-sunod na text messages na. Pero alam mo, maganda rin talaga na ihalin tulad ito sa sulat eh. Yung ginagawa. Kasi pero specifically, love letter talaga ito ng Diyos sa atin. At nakalagay ito, for this reason, I should accept the sacred scriptures with great love and reverence. Nandun yung pagtanggap no? At saka yung paggalang. Yung paggalang love and actually, yung love and reverence, hindi yan mapag-iwalay. Kasi you cannot say that you love the person kung hindi mo naman siya iginagalang. Tama. No? Kasi yung pagmamahal kasabay niyan yung paggalang, no? Sa lahat ng level, matanda, bata, no? So kapag talagang tutunay ka nagmamahal, nandun palagi yung paggalang. Bakit? Kasi pag nagmamahal ka raw, ang nakikita mo sa kanya ay ang Diyos mismo. Tama. Kaya nandun yung paggalang. Kaya halba, yung paggalang din natin sa mga namatay, no? Ngayon, ginugunita natin yung araw ng mga santo. Bukas, araw ng mga namatay, yung mao, no? Kasi nandun yung paggalang. Kasi nandun din yung love sa kanila.
no? Hindi siya mapaghihiwalay. O sige, anyway, ituloy natin muna yung Sige sinasabi siguro ng Sabi dito, katisismo. ipakituloy mo nga, Kuya Lawrence, yung third sentence. First of all, it is important really to read God's letter. In other words, not to pick out details while paying no attention to the whole message. Ako, dito tayo nagkakaproblema Oo, minsan. totoo kasi minsan may mga, alam mo, putol-putol. May mga ibang sekta na kinagamit nila yung isang salita doon, idinugtong sa isang salita dito, para makabuo sila ng panibagong kaisipan. Oo. Sabi dito, hindi tama na gano'n natin basahin. We don't have to pick out details nang hindi natin tinitingnan yung mas malaking istorya. Totoo. Marami ako na-encounter na ganyan, na halimbawa, si ganito, o kaya bawal yung ganito kasi sabi sa Biblia ganito to. Pero hindi niya naintindihan na bago dumating dun sa buong kaisipan na yun, meron pang istorya, di ba? Kaya dapat titingnan natin yung buong mensahe na gustong iparating nung particular na storya na gusto nating mabasa doon sa Biblia. Hindi dahil gusto nating i-pick out yung mga details at idudugtong sa ibang detalye para makabuo tayo ng isang kaisipan. Oh, maganda 'yun kasi minsan ginagamit natin yung Bible, puputol-putol, hinihimay-himay natin. Kumakain ka ba nung isda na hinihimay-himay tapos lalagyan ng gulay? Bangus. Parang ganun. Mahilig ako Tapos sa may bangus, gata. Sarap nun, Ba't Di pa napunta nga sa ako pagkain? Nagutom kang bigla. Hindi, ang punto ko dito, yung bang hinihimay-himay, yung Bible. Tapos, minsan, kahit na hindi connecto, basta may nakita lang yung word na ganito, akala natin yun ang meaning. Ang sabi ng yukat natin, ang sabi ng katisismo natin, dapat titingnan natin yung kabuuan ng kwento. Tama. Kasi nga sabi natin, hindi ito textbook. Question and answer, no? Hindi ito yun eh. Ang Bible ay isang pagninilay sa isang karanasan. Kaya mahalaga, makita, maunawa natin, ano ba yung nangyari? Totoo. Ano ba yung sitwasyon? No? Kasi, bakit naka-come up itong author na ito ng ganitong pagninilay? Kasi may ganong konkretong karanasan. Baka naman nagsasalita ka ng tungkol sa ganitong bagay, iba naman pala ang gustong sabihin. Totoo. Kasi iba naman yung sitwasyon noon, di ba? So, ang tinitingnan natin dito, kailangan maintindihan natin yung buong kwento, hindi yung putol-putol. Kaya nga yung sinabi mo kanina na ilalagay natin yung sarili natin doon sa posisyon nung nagsulat habang sinusulat na yun. Siguro, may pinagdadaanan siya habang sinusulat niya ito. Iintindihin natin na ito yung sitwasyon niya, iba yung sitwasyon ko. Baka nagkataon lang na parehas ng gusto mong salita na lumabas doon, inangkin mo na siya ng iba ang kahulugan. Pero ang totoong kahulugan niyan ay nandun sa sumulat. Kung ano yung karanasan niya, kung ano yung sitwasyon niya, kung ano yung mensahe para sa kanya, ilalagay natin ngayon yung ating sarili doon. Halimbawa, sa mga sulat ni San Pablo, alam niyo, napaka-dramatic ng ilang mga sulat ni San Pablo. Kung kukunin natin yon, ilagay natin yung sarili natin. Halimbawa, si San Pablo, nagsulat siya, nakakulong siya. Ilalagay natin yung sarili natin na, nakakulong si San Pablo. Ano yung nararamdaman niya? Ito yung tumatakbo sa isip niya habang sumusulat. At saka halimbawa, yung sa sulat ni San Pablo sa mga Galatians. Kaya nga, Galatian, galit yan. Totoo. Yun, galit talaga si San Pablo sa mga taga-Galacia. Kasi imagine, nag-away-away sila. Nag-away-away sila, no? Pagalingan. Totoo. Yung talagang pagiging simbahan, pagiging nawala, parang nawala essence ng Oo. Kaya nagalit siya talaga. Kaya galit talaga sa'yo. Kayo minsan niya, galit siya. So, talagang may konkretong experience at karanasan talaga. Yung ibang mga suwat ni St. Paul kay Philemon, yung suwat niya kay Philemon na inahabilin niya yung kaibigan niya na napakaganda. Alam niyo kung gagamitin talaga natin yung sinabi ng katisismo natin na let's read it prayerfully, mapagnilay, ilagay natin yung sitwasyon natin o yung sitwasyon ng taong sumulat sa sitwasyon natin ngayon. Siguro mas ma-appreciate talaga natin yung beauty of the sacred scriptures. Oo, tama. Sige, ano pa ba yung sinasabi sa ating katisismo? Sige, sabi dito, si Don. Pakisabi. Here. Ayan, sige. Then, I must interpret the whole message with a view to its heart and mystery. Jesus Christ, of whom the whole Bible speaks, even the Old Testament. Therefore, I should read the sacred scriptures in the faith that gave rise to them, the same living faith of the church. So, katulad ng sinabi natin kanina, bukod dun sa paglalagay natin sa sitwasyon ng sumulat o yung konteksto ng sinulat,
huwag nating kakalimutan na ilagay ang ating sarili dun sa mismong puso at misteryo ng banal na kasulatan. Who is? Jesus Christ, no? Of course. Sabi nga, naalala ko yung sa scripture class namin, no? Kinakailangan pag binabasa natin ang Bible, huwag nating aalisin sa picture si Jesus Christ. Kahit Old Testament yung binabasa natin. Dahil si Kristo mismo ang fulfillment ng Old Testament. ang kaganapan ng old, no? He's the fulfillment of the old, no? At siya yung tinutukoy din, of course, siya yung sentro sa New Testament. So, si Kristo ang pinakang sentro ng lahat ng nasa Biblia. Kaya maganda, ito yung magiging matrix, ito yung magiging gabay natin para maunawaan, para maintindihan natin ang mensahe talaga ng Biblia, no? At alam natin, sabi it's a very long story, a love letter, no, of God to us. Imagine kasi yung history makikita natin mula Genesis, no, hanggang sa panahon ni Kristo is really a love story. Even from the start of creation. Napakaganda, Kuya Jomar. Sobra. Hanggang sa Revelations. Mula dulo. Kasi, alam nyo ba, kung bakit sa una pa lang, halimbawa ito side lang natin to, excursus, pero connected naman. Alam nyo kung bakit ba inilagay si Adan at si Eva sa isang garden? Ay, hindi ko alam. Bakit hindi na lang sa isang building Okay, o sa sa isang bahay, tabing ganun. dagat, no? Para maganda Sa yan, bahay. sa beach, Bakit no? garden? Sa beach, no? Bakit nga ba, brother? Bakit sa Garden of Eden, no? Yes. Kasi ang garden is a symbol of love. It is a place of lovers. Oh. Place of lovers yan. Di ba? Yan yung sinauna ay doon talaga nagde-date ang mga nagliligawan. Oo. Kayo ba? Uso pa ba sa inyo? Una, hindi na uso yung love letter. Ngayon, hindi na rin uso ang garden. Saan na? Nagpupunta ba kayo sa garden? Sa Facebook na lang. Nakakalungkot rin. Nawawala yung romantic interaction, no? Siguro, sabi nun, kung si Jesus siguro dumating sa panahon natin nga, o kaya yung creation ay nangyari sa high-tech na age na siguro. So, siguro ang ginamit na niya sa Facebook. Doon na kasi yung place of lovers sa Facebook or sa text na. Malamang si Adan at Eva magkikita sa Facebook, sa chat. Chat na lang. Ayun, kasi place of lovers. So, makikita natin, sa umpisa pa lang, sa unang-una pa lang, makita natin yung message that it is a story of God's love to man. So, it's really a love story. And makikita natin, at forward natin, pagdating sa time ni Jesus, anong nangyari? Agony in the Garden of Gethsemane. Nandun na naman yung garden. At sa halip na place of lovers, betrayal. Tama. Betrayal is a sin against relationship. Against relationship, No? yes. Against love, no? Talagang makita natin na sentro talaga is love, no? Yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya makita natin, pero hindi natapos sa Garden of Gethsemane. Nandun yung Garden of Resurrection. Yes. Kung saan siya inilibing. Kung saan siya muling nabuhay. Di ba? Napagkamalan pa ni Maria Magdalena si Jesus na isang gardener. Ibig sabihin sa garden. Nagkaroon ng resurrection. So, nagkaroon ng fulfillment. Muling nag-unite, no? Yung sabi nga yung ugnayan ng Diyos at ng tao na nawala ay muling ibinalik because of Christ, no? It's really a love story. The whole Bible is a love story. Actually, yung nangyari sa Garden of Eden na kasalanan ay nabaligtad, no? Totoo. Sa Garden of the Resurrection. Yes. Ang galing. Ngayon na-discover ko yung na yan, salamat, brother. Naliwanagan ako dyan. Sige po. Bago po alam, napakaganda ng ating topic ngayon, no? At napakarami nating guests. Punong-puno po ang studio ngayon. Pero bago po tayo magpatuloy, magkakaroon po muna tayo ng maikling break. Pero bago yan, ay syempre, bibigyan ulit natin yung ating number para naman makasali kayo sa napakagandang talakayan ngayong Okay, kuhaan nyo na po yung inyong cellphone o kaya ballpen para isulat yung numero natin. Ito po, 0949-159-2309. Ulitin po 0949-159-2309. Okay, wag po kayong aalis at magbabalik din po kaagad ang ating programang UCAT on Air. Your dwelling place, O Lord.
finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God, how lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they, refreshed by springs and by rain, when dryness daunts and scathes. Behold my shield, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would forsake 1,000 other days anywhere, if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King and my God. Is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Okay na. Nagbabalik po ang programang UCAT on Air at ito po ang inyong kayukat muli, si Kuya Jomar. At ito po si Kuya Richard. Kasama natin syempre ang ating mga guests. Ako po si Don Ernesto F. Jimenez. Ako po si Kuya CJ Manalo. Ako po uli, si Kuya Baki. Iyan, ni Kuya Baki. Bakit Baki? Kasi apelyido niya Bakiran. Pero Lawrence siya eh. Okay po, alam niyo, napaka-hitik na hitik yung ating pinag-usapan kanina. Ang dami nating natutunan. Sabi, ang tamang pagbabasa ng Biblia ay sa isang mapanalangin na paraan. Ito ay dapat pinagninilayan. Hindi ito pinagbabasihan ng mga facts, no? Sapagkat kailangan gamitin mo ang Biblia para pagnilayan mo ang buhay pananampalataya mo. Yun, ano pa lang yun ha, unang bahagi pa lang. Ngayon magkakaroon po tayo ng pagkakataon para magbahagi yung ating mga kasama ngayon. Kasi Kuya Jomar, sinasabi sa ating UCAT, no, na ito pala, ang Biblia pala ay dapat tingnan natin na isang pagninilay doon sa istorya ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya yung tamang pamamaraan ng pagdarasal, ng pagbabasa ng Biblia ay dapat in a prayerful mood. Yes. May kasamang o kalakip na pananalangin. No? Maganda nga yung before at after na basahin ng Biblia ay nagdarasal para gabayan tayo ng Holy Spirit sa tamang pagbabasa nito para maunawaan natin ano yung sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kung hindi ako nagkakamali, parang obligasyon nating mga Kristiyano na magbasa ng Biblia. Totoo yan. Obligasyon natin yan eh. We have to read God's letter to us. No? Yung kanyang love letter sa atin. Dapat basahin natin yan. Dalawang bagay yan, Kuya Jomar, at sa mga kabataan kasama natin ngayon. Paano natin babasahin ng Biblia? Dalawang bagay yung sinasabi ng mga scripture scholars natin. Yung una daw, yung sinasabi nila na ito yung tinatawag sa, medyo technical yung term, no? Exegesis and eisegesis. Pero in layman's term, ganito siya eh. Yung ginagawa ng iba, ini-interpret nila yung Bible depende sa kanilang kagustuhan. Halimbawa, ano bang gusto kong pag-usapan ngayon about faith? Halimbawa,
maghahanap ako sa Bible about faith. Tatype ko lang yung faith. Lalabas yung Lalabas about ko faith. ang mga verses, Yung no? about verses ng faith, no? So, ito na yung cutting, no? Cutting, Bible cutting, no? At lalabas na doon. And then, ini-interpret ko yung Bible. Depende sa gusto ko. Depende sa kalagayan ko. Depende sa sitwasyon ko. Pero sabi ng mga Bible scholars, sana hindi ganito yung pamamaraan natin. Kasi, pagka tayo yung maglalagay ng meaning doon sa Bible o sa Scripture, so nadi-defeat yung purpose. Kasi this is the Word of God, not my word. Yes. No? The Word of God. So, ang sabi ng mga scholars, hayaan mong ang salita ng Diyos ang mangusap sa'yo. Ano ba yung sinasabi ng Bible sa akin? Hindi yung ano yung sinasabi ko tungkol sa Bible. Tama. So, ito yung tamang approach. Kasi sinasabi rito, we need the Holy Spirit. Alam We mo- need to pray. Totoo, nakakalungkot kasi ako nanonood ako ng ng mga programs ng mga non-Catholic Christians, no? Pero minsan nalulungkot ako kasi kapag nagbabanggit sila ng isang bagay, kukuha sila ng isang verse mula sa ganitong aklat sa Biblia at dudugtungan nila ng another verse mula sa ibang bahagi naman ng kasulatan at pinag-iisa nila yung kaisipan. Oo. Yun yung sinabi mo kayo na they are reading it according to their own words, not totoo. because it is God's word. Yes. So ito yung sinasabi sa atin that we need to pray talaga. At hayaang mangusap yung salita ng Diyos sa atin. Ano yung sinasabi ng salita ng Diyos sa akin ngayon? Ito yung pinakamahalaga. Because ano naman ang saysay ng salita ng Diyos kung hindi naman ito babaguhin yung buhay natin? At kung hindi ito mangungusap sa iyo. Totoo. No? Kaya nga yung salita ng Diyos laging buhay, laging bago. Yes. Laging bago. Sinauna, ngunit bago. So kaya ito po yung sinasabi ng yukat natin kung paano natin dapat basahin ang salita ng Diyos. Sige nga yung ating mga Oo. guests. nga Siguro ito yung ngayon. magandang tanong, magandang pagnilayan natin ngayon. natin sa sharing ng ating mga kasamang kabataan dito. Yung kanilang personal love story with kay the Lord, Jesus. no? So, Sige. paano ba nila naranasan yung pagmamahal ng Diyos sa buhay? Alam mo, ako natutuwa ako kasi isa sa mga retreats na na-attendan ko, topic namin yan my love story with Jesus. No? Medyo dramatic yung aking love story, pero mas gusto ko sila muna ang sige. Sino bang unahin natin? Nako, tatlo sila eh. Siguro Si Kuya CJ. Kuya CJ. Sige, yung Kuya mauuna. CJ. Nag-volunteer siya actually. Mukhang ready natin. Kailan nagsimula ang yung love story kay Jesus? Siyempre po nung nung medyo natuto na po magbasa, siyempre unang-una po dyan yung pakilala ng mga magulang. Pero tingin ko hindi pa po masyadong malalim nun. Siguro kasi nung dati po talaga nung nalala ko nung elementary ako, tamad po talaga ang magsimbi. Talagang, kasi kami po nagsisimba po kami, naalala ko, 8:00 ng umaga. Kasarapan pa ng tulog ko noon. Talagang gagawa ko ng paraan nun para hindi ako makapagsimba noon. Papagalitan pa ako ng mama ko. Tapos yun, pero napipilit pa rin. Tapos yun, tas nung may mga ganito organization sa simbahan, yun, COA, Parachute Ministry. Parang nun, kasi nung sumali ako, dati hindi pa rin ako seryoso. 3 try pa nga ako dati, naalala ko eh. Tapos, nung nakasali na ako sa wakas, natapos ko siya. Parang nun, nakilala ko talaga si Lord na ganun pala siya. Na parang lumalim lalo yung relationship ko sa Kanya. Tapos nito kasi college na ako sa Manila. Nito talaga napatunayan ko talagang napakabait ni Lord. Tsaka yung pagmamahal niya sa akin, hindi niya ako iniwanan. Kasi nun, medyo alanganin ako sa isang subject. Tapos nagsimba ako. Sabi ko lang, nung nagsimba ako, pagpasok ko simbahan, Lord, kahit pasang-awa lang okay na ako, sabi ko. Tapos nung nag-homily yung pare, nagulat ako, tapos sabi nung pare, may mga kabataan ngayon na hinihiling lang talaga pumasa kasi mahirap talaga ngayong college, sabi ganun. Pero sabi, ang talagang ingredients ng pagpasa mo, una, magdasal ka, mag-review, tsaka syempre tiwala sa sarili. Parang nagulat ako nun ito yung hinihiling ko kanina, tapos nasagot. Tapos simula nun, kapag nag-review ako, talagang ang taas na ng fighting spirit ko, napapasa ako. Kasi yun nga, nakarinig ako ng salita ng Diyos na ganun. Sakto dun sa pinagdadasal ko. Tapos yun, nung lumabas yung result, yun, nag-bonus pa na nag-top 1 ako dun sa exam. Hindi ko rin nakasahan po yun. Yun. Nakakatuwa. Kasi alam mo, halos ganito rin yung discussion namin last week. Kaya lang, hindi pagpasa yung napag-usapan namin eh. Pagbagsak.
Pero ang kagandahan doon, may mga realizations after. Oo. Bakit bumagsak sila sa ganito, no? Yun naman. So, sige, ituloy Ang natin. galing, ang galing. Very, very inspiring Very yung story inspiring, galing. ni CJ. Si Kuya Lawrence. Yung sa akin po, yung love story ko po kay Christ. Nagsimula po yan nung pumasok po ako sa Knights of the Altar. Diyan po ako namulat sa aking pananampalataya. Tsaka nung umpisa po, hindi pa po ganoon talagang kaseryoso, parang si Kuya CJ lang din po. Tapos hanggang sa naunawaan ko po na mabuti kung ano yung pinasok ko, yung mga ganun. Naintindihan ko po siya. Hanggang sa nagkaroon na po ako ng interest about sa story ni God. Nagbasa po ako ng mga story sa Bible. Mula po sa Old Testament, sa mga prophecy about kay Christ, hanggang sa yung the word was made flesh, nga, and dwelt among us. Hanggang sa gospel, na basa ko po yung buong story niya, na-inspire po ako dun. Tapos dun sa yun po yung aking naging pinanghuhugutan na. Galing. Alam mo, ako yung na-evangelize dito, ha? Kasi I do believe na everyone has something to share. At yun nga, ang napakahusay at napakatinding pamamaraan ng pag-evangelize is yung personal experience mo. Especially personal story mo with the Lord, no? Yung pagmamahalan Diyos sa'yo. Kaya sabi ko, ang ganda. Itong pamamaraan na itong ginagawa natin is really evangelizing. No? Yes. Kapag pinapakinggan ko yung mga kanya-kanyang karanasan ng mga kabataan, how yung personal relationship nila with Jesus. Napakaganda. Napaka-inspiring din. No? Ngayon ko na na-realize yun, Lord. Alam mo, matagal ko nang kilala kababata, ito. pero Yes. napakababata nila. Kumpara sa atin lang. Ilang taon lang naman yung... pero yung Kunti lang naman. yung kanilang commitment and yung kanilang talagang dedication to serve It's God, very no? In their own inspiring. little ways. No? Kaya yung mga bata dyan, pwede naman kayong sumali sa mga organization sa Sibang. Kita nyo, na-evangelize na kayo, nakaka-evangelize pa kayo ng mga tao. Si Kuya Don ba, yung personal love story with Christ, kailan nagsimula? Ayan. Katulad nga ng sinabi ni Kuya CJ, ang love story ko din, talagang halos lahat naman sa atin, nag-umpisa sa pagpapakilala o kung paano pinakilala ng ating mga magulang sa atin, yung ating pananampalataya at paniniwala. No? Ngayon, nung dumating, biglang pumasok sa isip ko, parang merong kulang. No? Sabi kong ganon, pinipray ko lagi, Lord, sabi ko, sana po mas mapalalim ko pa at mas mapalapit pa ako sa iyo. Mas mapalalim ko ang aking pananampalataya sa iyo. Then one Sunday, sabi, nagsisimba ako. Tapos ngayon, may nakita kong ganon, recruitment ng COA. Ngayon, doon na nagsimula yon. Nilapitan ko yung isang COA, then nagtanong-tanong ako tungkol doon. At yun yung naging simula. Yun yung naging simula ng, kumbaga parang, dahil habang nag-a-applicant kami, talagang nandun yung paghuhubog. Nandun yung paghuhubog, hindi lamang dahil ikaw ay maglilingkod, kundi paghuhubog sa iyong pananampalataya. At lalong-lalo na nung habang tumatanda ako, habang nagkakaroon ako ng isip, mas lalo ko na-realize na tayo, lalo na ang mga COA, lalo na tayong mga kabataan, dapat mas hindi lamang dahil nagbabasa tayo ng Bible, kundi kailangan matuto tayong magsabuhay nito. At yun pa rin yung isang hamon para sa atin na kailangan maging isang mabuting halimbawa tayo para sa lahat. Kailangan gawin natin kung ano yung will at yung ikalulugod ng Diyos. Wow, ang ganda-ganda. May exhortation na kaagad. Alam mo, pumasok ka sa seminaryo, magpari ka. Oo, talaga. May exhortation naghanap, narinig mo. Maging mabuting halimbawa tayo. Sige po, alam mo, meron pa tayong nalalabing oras, kaya sabi ni Brother Richard, ang dami doon nag-text. Kaya siguro pipili lang tayo muna naman, kasi konti-konti lang yung oras nating natitira. Sige, basahin muna natin yung mga messages. Sabi rito, ng isang text natin, good evening po, Radyo Maria, UCAT on Air, Bro Richard, Bro Jomar, Christian Lawrence, Ernest,
Happy All Saints Day. Sana po patuloy po nating ipagdasal ang ating mga mahal sa buhay na yumao na sana makasama at makapiling na nila ang kalulahatian ng langit. Kasalo ng Diyos. Si Dex po. Okay? And then may nag-text naman dito, hindi nagpakilala. Sabi niya, prayer is conversation with God. Same thing. Reading the sacred scripture is talking to God. Conversation with God. Wow, napakaganda. I agree, I Salamat. And then, sabi, pabati po kay Father Bong at kay Kuya Emo. Kanina ay nandito sila, no? At siyempre, kay Brother Mitch. Ayan. Buhay daw po tayo. So, sabi po na isang texter din natin, listening to God in the context of prayer, meaning wholeheartedly. Ayan. So, buong and then, puso. buong puso. At sabi pa na isang texter natin, sabi nga po, mga brothers, what is the essence of life without the presence of love? Paano tayo magmamahal kung wala naman tayong buhay? At may taglay nga tayong buhay, wala naman tayong pagmamahal. So sabi nga, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Iginawad niya ang pag-ibig para maramdaman natin itong lahat. Salamat po. Ayan. And then may nagtanong sa atin. May nagsabi lang, hi po, magandang gabi. Pwede po bang play ng kantang Ako'y Binago Niya? Ay, sige po, sana mayroon tayo nun or sa studio po natin. Sige po, siguro after po this program. And then may nagtanong sa atin, ito, Brother Jomar, baka gusto mo sagutin. Wala naman daw po sa Bible yung piyesa ng mga patay. Ano ba masasabi mo dyan? Ano po, actually, tradition ito no? This is a tradition. At saka, naniniwala kasi tayo na maraming mga bagay na wala sa Biblia, di ba, na ginagawa natin. Pero itong paggalang natin sa mga yumao, paggalang natin sa mga namayapa natin mga kapatid, ito ay isang katotohanan o isang kasiguruhan na tayong lahat ay may ini-expect na buhay na walang hanggan kung kahit ipinagdarasal natin sila. Ako ganito lang, simple lang. Sagot ko dyan, Kuya Jomar, wala naman sa Bible na sinasabing umihi si Jesus. No, Ito ba ibig sabihin hindi umihi si Jesus sa buong buhay niya? Huwag nang umihi, Jumerbs. Jumerbs. Ito nga, pinapaano ko na nga lang, hanggang ihi na nga lang, ikaw naman masyado ka. O kaya, wala naman yung birthday ko sa Bible. Ibig sabihin, di ba ako pinanganak? Ay, di ako maniniwala noon, di ba? So, puto po dito. Hindi naman kailangan lahat ay nakasulat, At di ba? saka nasa UCAT question number 15. Kung gusto mo ng mga katotohanan, hindi yung Bible ang, I mean, kung gusto mo ng mga facts, hindi yung Bible ang source mo. Punta ka sa dictionary. Kaya sa encyclopedia. Yan. At saka hindi naman tumigil noong mamatay hindi naman tumigil ang mundo, no? Na hindi na nagkaroon ng tao after that. So nagkaroon pa ng kasaysayan ng history na after that, siyempre merong kultura, nagde-develop tayo, no? Yung development, no? So nade-develop din at nag-i-improve din yung ating kultura, paniniwala, no? So, nasa kultura natin ang paggalang sa mga matatanda, Yes, kahit sa mga namayapa na. Nandun din sa Bible yun, yung paggalang nga sa mga patay, mas marami pang tradisyon yung mga yan sa tungkol sa mga patay, ano po. At may nagtanong pang isa rito, sabi niya, good evening po, Father. May pagkakataon po bang ang isang pumanaw na ay mamalagi pa rin sa mundo? Yung sinasabi po nilang hindi pa nakakatawid sa liwanag. Totoo po ba yun? Salamat po. Ito yung wala sa Bible. Yan. Yung hindi pa nakakatawid. No, kasi ang tinuturo sa atin ng Bible ay after nating mamatay, harap tayo sa Diyos sa paghuhusga kagad. So it's either heaven, hell, tayo sa ating sa pananampalataya, may purgatory kung saan nililinis tayo. No? Mabait kasi ang Diyos. Kasi expression of God's love pa rin yung purgatory. Ito yung sinasabi sa scripture na the fire that purifies. No, kaya nga purgatory, purgation, pinupurga tayo. Pinapurge. Pinapurge yung mga kasalanan mo. Kasi dalawang klase yung apoy. The fire that punishes, that condemns, no? And then forever yun. Forever, yun yung hell. And then the fire that purifies. Yes, ito po. Ang galing. Ayun. Siguro dun muna siguro. Oo nga. Pero yung tungkol doon sa sinabi mo kayo ng last, yung tungkol sa may namamalagi ba dito, hindi ko po alam kasi hindi ko pa na-experience yun. I mean, hindi ko pa naranasang mamatay kasi Kaya hindi ko alam kung namamalagi ba dito sa yun. Ako may mga nabasa ako tungkol dyan. Kasi, yun nga, kung ito, Kuya Jomar ha, meron pa ba tayong time? Tingin ko, ikakat na lang natin yung last segment para masagot ito natin. lang, kasi wala sa pananampalataya natin yun. Dahil nga after our death, yun na yun, final na yun. Ano pang saysay mo? Bakit ka mamamalagi dito sa mundo? Kasi may mga unfinished business ka? Wala na yun.
we will suffer or we will enjoy the consequence of our actions ng buhay pa tayo. Totoo Kasi yun. wala nang saysay yun. Yung pananatili pa, anong purpose? Hindi matahimik. Di doon ka sa impyerno kung di ka matahimik. O doon sa purgatory kung may mga kailangan pang ayusit, linisin. Ang sinasabi dyan sa ating pananampalataya, ang alam lang, meron na nananatili dito sa mundo mga kaluluwa, mga espiritu, ay mga masasamang espiritu. Ito yung mga kampo ng kadiliman, no? Na nagpapanggap minsang mabuti, no? So, iba't ibang espiritu na itinapon sa mundo noon, no? Tama. So, pero ang malinaw sa pananampalataya natin, Pag heaven, namatay ka, hell, purgatory. you go to heaven, you go to hell, you go to purgatory, you don't stay here. Yes. Kasi ang overdue na yun. Yes. So, kung there's no such thing as unfinished business, Yes. dapat nagawa mo na yan nung buhay ka pa. Yes, totoo yan. Yun, napaka-timing ng ating topic na yun. Ano? Pero gusto ko lang pong, ito, personal ko to katisismo na rin siguro na ang araw po ng mga santo o araw ng mga patay, hindi natin sineselebrate ang mga maligno. Totoo. Ano po, kasi nakakalungkot kasi naging parang sobrang westernized na, pati Hindi dito lang sa maligno. Pilipinas. Yung Pati mga horror, zombies. Pati mga zombies, no? Gusto ko ba ng HBO sa ng Star Movies, bigla na lang puro mga horror ang mga nandun. Medyo hindi pa naman ako ganun katapang. Oo. Kaya wala akong choice kundi mag-iba na lang ng channel na papanoorin. Tsaka yung media, kung kailan undas, pag-uusapan, mga multo. Oo, ba't ganun? Dapat All Saints Day, i-celebrate natin ang kadakilaan ng mga santo at gawin silang Actually, inspirasyon. isa itong paglapastangan talaga, pagsira sa kultura. Napakagandang tradisyon nating mga Kristiyano Katoliko. Tapos nagiging multuhan, sineselebrate ang mga multo. Hindi po. Dapat ang i-celebrate natin yung... Kaya natutuwa ako kanina, talagang Parade of the Saints. Yes, Actually, sa cathedral, no? ang daming parokya ngayon ang nagdiwang ng Parade Parade of of the Saints. I-celebrate natin ang mga santo ang kanilang buhay. At bukas po ay ating pararangalan naman o Ang lahat ng i-celebrate mga yumao. ang mga yumao nating mga kapamilya, kaanak, mga kaibigan. Ipapanalangin po natin sila bukas. So yun, naubos na naman ang oras natin, Kuya Richard. Magbabalik pa po muli ang ating programang UCAT on Air. Konting break lamang po muna tayo para sa ating huling pagbabalik mamaya. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa aking puso at kaluluwa, at siyang nagturo sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Nagbabalik po ang programang UCAT on Air. Ito po muli si Kuya Jomar.
At ito po si Kuya Richard. Kasama pa rin ang ating tatlong guests. no? Yes. Hindi natin sila sasabihin kasi nagmamadali tayo kasi meron pa po tayong gustong pahabol. pahabol. Ito, gusto ko lang basahin talagang text ni Nikki from Tuguegarao. Sabi niya, "Hi, good evening. Good to hear you, Radyo Maria, and ganda ng topic nyo. Sana lahat ng listener nyo ay ma-enlighten, especially to those discerning like me. Thanks." So, si Nikki. Salamat, Nikki. Thank you, Nikki. From Tuguegarao. Ano, bumabagyo yata dyan ngayon. No? And Mag-ingat then, po. nag-text din po ang isang Catholic station din, nakikisa sa ating programa. Ang sabi niya, pinagdarasal niya tayo at yun nga, yung mga kaluluwa sa purgatorio, binanggit niya sa dasal na natin. Salamat po sa isang Catholic station din po ng radyo. And then, nag-share po ang isang tagapakinig din natin. Sabi niya, "Ako naman, brother, ang love story ko kay God is nagsimula nung misa noon at niyaya ako ng isang katikista na magturo daw ako ng katisismo. Kaya yon, nagturo po ako ng isang taon at naging tuloy-tuloy na po yon. Naging PYM member at naging choir ako sa aming kapilya ng ganon." So, ang ganda, no? Ito yung mga stories nila, yung kanilang, parang sinagot ng mga guests natin, yung personal story nila with Jesus. Oo, kaya ayun, alam niyo po totoong napakaganda ng ating topic ngayong gabing ito at katulad ng sinabi ni Nikki, sana marami po ang naliwanagan, sana marami ang nakinig. Although maraming nag-text, marami pa po, hindi na namin binasa yung iba dahil wala po tayong oras. So, paano po ba talaga natin dapat basahin ang Biblia? Napaka-simple pero napaka-makahulugan po ng sagot ng ating katisismo. Basahin natin ito ng may diwang mapanalangin. Huwag po nating gagamitin ito para masatisfy kung ano yung gusto natin lang na maintindihan sa sarili natin. Kundi gamitin natin ito upang masatisfy yung pananampalataya natin sa Diyos. Gamitin natin ito para mas maintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos at ang misteryo ng Diyos na nasa buhay natin. Ito ay si Kristo, ang sentro ng Biblia, ang sentro ng banal na kasulatan. Gamitin natin po ang Biblia, ang banal na kasulatan upang higit nating maunawaan ang kahulugan ng buhay natin, ang kahulugan ng pag-ibig ng Diyos sa atin at paano natin ito maisa sa buhay. No? Sana sa pamamagitan po ng pakikinig natin ito ay maunawaan natin na ang banal na kasulatan ay kaugnayan natin sa Diyos. Ito ay love letter ng Diyos sa atin na dapat araw-araw nating binabalikan kung paanong araw-araw ay binabasa natin ang text ng mga girlfriend at boyfriend. Dapat ito po ay araw-araw natin binabalikan ang pag-ibig, ang love letter na ito ng Diyos sa atin. So, yun po. Wala na po tayong oras. Kung kaya tayo po ngayon ay mananalangin. Bago po ang manalangin, pwede po tayo muna palang bumati at magpaalam. Ako lang, hinihiling ko po sa ating mga tagapakinig na isama niyo po ako at si Brother Mitch sa inyong panalangin sapagkat umpisa po sa Lunes ay magkakaroon po kami ng isang 5 araw na pagre-retreat, no? At ito po ay bilang paghahanda namin sa nalalapit po naming ordinasyon sa pagkadiakono sa November 16. Yes, congratulations na so, po agad. sana po samahan niyo po kami sa pananalangin sa aming retreat. Salamat po. Ako po, binabati ko yung aking kapatid na nasa Cagayan ngayon. Hindi sila nakauwi for All Souls Day dahil may konting masamang panahon doon. Kaya yun, pagdasal din po natin yung mga kapatid natin na naapektuhan itong nakaraang bagyo. Yan. Binabati ko ang aking mga mahal sa buhay dyan sa Abar. First, sana patuloy tayong manalangin. Yan lamang po at maraming salamat. Binabati ko po pala yung mama ko na nasa Kaanawan. Tsaka sana po mag-ikayat po tayo ng mga iba po na makinig dito sa programa na to kasi malaking tulong po to para sa ating katigis. Salamat po. Binabati ko nga po pala yung mga nasa sementeryo. Ingat po tayo. Tsaka ingat po palagi. Yun lamang. Salamat sa mga guests natin ngayon. Yes. Pinaganda niyo itong episode na to. Napakasaya ng ating talakayan ngayon. No? Katulad po na sinabi ni Brother Richard, patuloy po natin sila ipagdasal ni Brother Mitch, no, sa kanilang paghahanda para sa kanilang ordinasyon. Ngayon po, tayo po ay mananalangin bilang pangwakas na bahagi ng ating programa ngayon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyong pangungusap sa amin sa gabing ito.
Salamat po dahil binigyan po ninyo kami ng pagkakataon na muli kayong makita, muling madama ang inyong pagkilos sa aming buhay. Patuloy po ninyo kaming gabayan, patuloy niyo po kami samahan sa aming paglalakbay. Sana po ay makaakay pa po kami ng maraming kabataan na makikinig sa iyo, magsasabuhay ng iyong mga salita at magpapadama ng iyong pag-ibig sa kanilang kapwa, lalo na sa kanilang kapwa kabataan. Huwag po ninyo kaming pababayaan, Panginoon, at basbasan po ninyong lahat ang aming pagsisikap na maihatid ang inyong mensahe sa lalong marami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayun, so maraming salamat po muli sa ating mga panauhin ngayon at sa lahat ng mga nakinig. Ako pong muli si Kuya Jomar, ang inyong nakayukat ngayong oras na ito. At kasama po ni Kuya Jomar, ang nakayukat din ninyo si Kuya Richard. So hanggang sa susunod pong Biyernes, magkayukatan pong muli tayo. Hello po, brother.